Praise the Lord. Last time ay na-discuss natin yung uh, Matthew chapter 26 pa rin tayo. Balihin natin ito sa tatlo kasi medyo mahaba-haba ang na ito na natalakay natin. So natalakay natin yung banal na hapunan. Bakit kailangan nating i-celebrate yung banal na hapunan? Dahil yun ay pag-ala-ala natin sa ginawa ng ating Panginoong Hesus dun sa cross ng Kalbaryo. Ito yung napaka-importante. Sometimes nakakaligtaan na kasi ito nakafocus na tayo sa mga bagay na nangyayari sa atin araw-araw, and sometimes kailangan gusto nating makarinig na maka-lift up sa atin yung soul natin para ma-encourage tayo. Pero ang nakakalimutan ng karamihan ay na kung gaano kaimportante yung kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Dahil doon sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus ay kabuuan yun kabuuan ng kaligtasan natin. Hindi lamang ito pang spiritual na kaligtasan, financial, sa lahat ng area ng buhay po na sa lahat ng area ng buhay natin. Ito man ay ma-physical, sa book of Isaiah 53, that He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon Him, and by His stripe we are healed. So it was written in the book of Isaiah, physically yun, na mayroong mayroong pag-asa sa bawat isa sa atin na sa pamagitan noon ay mayroon tayong kaligtasan at mayroon tayong kagalingan. Kaya nga, ang finished work of the Lord Jesus Christ ito palagi sa pag-alaala sa akin. Kasi yun nga, kailangan magkaroon tayo ng communion para pag-alaala natin sa ginawa ng Panginoon Jesus. So, tinalakay din natin yung pagtatwa, yung i-deny ni Pedro si Jesus Christ. At alam natin ito ay later on ito ay na-fulfill din na alam natin si Pedro ay isa sa inner circle ng ating Panginoong Hesus. Pero ganun na lamang yung kanyang pakikipaglaban para kay Hesus, Pero makita natin na kita pa rin yung kahinaan. Andun pa rin yung kahinaan. Sometimes sa ating paglilingkod sa Panginoon, because minsan napapagpala tayo ng Panginoon, minsan nakakaranas tayo ng katagumpayan. Parang masarap sumigaw na talagang, ilaban natin ang Panginoon. Pero minsan pag doon tayo sa kalagayan na nakakaranas tayo ng mga pagsubok sa buhay, parang ang hirap na. Ang ilan tumatalikod, ang ilan ay hindi kayang panindigan ng kanilang panampalataya dahil nagki-question na sila sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus sa mga pagsubok. At yun ang nangyari kay Pedro. Kaya nga binalalaanan na siya ng Panginoon, doon sa verses 31, nasabi nga niya dito, pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanila, kayong lahat ay tatalikod dahil sa akin sa gabing ito. Ang sabi dito, lahat sapagkat nasusulat, sasaktan ko ang pastol at ang mga tupa ng kawan ay magkakawatak-watak. Kaya nga, tawag doon, yung minsan talagang tinatarget yung pinaka-pastor, pinaka-leader, sometimes, ang rason ng kaaway kasi, bakit yun ginagawa, is para magkawatak-watak ang mga tupa. Kasi nangyari ito kay Jesus mismo nung he predicted about sa kanyang kamatayan, na kapag mangyari sa kanya doon, yung mga tupa niya ay magkawatak-watak. Kaya nga, kaya salamat sa Panginoon sa inyong mga prayers kasi kailangan yun. Kasi pag hindi talaga may panalangin ang mga lingkod ng Panginoon at bumagsak ito, sigurado yung magkawatak-watak. Kaya nga,
Ang ilan, sinisira talaga yung mga lingkod ng Panginoon. Ano? Instead of covering, lifting a person para ipanalangin, ay sinisira. Ang hindi nila alam, that affects the body of Christ. It affects the tupa. Yung mga tupa na ilan na inosente, na wala namang kalam-alam, ano, wala namang kalam sa issue, ganun, naapektuhan tuloy because na-target yung pinaka-leader. At ganyan din ang nangyari sa ating Panginoon Yesus. Ano? Kaya nga, doon na agad ng paunang pasalita ng ating Panginoon Yesus. Sabi dito, subalit matapos na ako'y may bangon na muli, nauna ako sa inyo sa Galilee, ngunit sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, kung ang lahat man ay tumalikod, sabi niya, ano, dahil sa iyo ako ay kailanman hindi tatalikod. Ano? Ito nga yung sinasabi natin na si Pedro ay napaka die hard na followers of Jesus Christ. Siya yung talagang gusto niya ilaban kay Lord, pero ano pa rin limitado pa rin yung, meron pa rin, andun pa rin yung, andun pa rin yung, tawag doon, makikita mo pa rin talaga yung tao pa rin si Pedro na kailangan talaga niyang maging mababa ang puso niya at mag-submit kay Lord kasi it's all by the grace of God na makayanan talaga din niya na tumayo para kay Kristo. Kasi sabi niya, kailanman ay hindi tatalikod. Pero sinabi na ng Panginoon, tatalikod Dahil nga naapektuhan ang pinaka-shepherd, pinaka-pastol, na sinasabi na walang iba kundi ating Panginoon Yesus. At sinabi ni Jesus sa kanya, sa verse 34, katotohanan sinasabi ko sa iyo, sa gabing ito, bago tumalaok ang manok, ay pagkakailam mo ako ng 3 ulit. Sinabi sa kanya ni Pedro, bakit kinakailangang ako'y mamatay ng kasama mo ay hindi kita ipagkakaila, sabi niya. Gayon din ang sinabi ng lahat ng mga alagad. So, ang ilan ay hindi, Panginoon, nandito talaga kami. Kaya madali lang magsalita kasi talaga pag wala na yung actual. Pero makikita talaga natin pag doon na sa actual na kalagayan, doon mo makita ang paninindigan natin para sa lingkod ng Panginoon or sa ating Panginoong Hesus. Even when time will come na magkakaroon ng persecution, magkakaroon ng magkakaroon ng tribulation, pagpapamiliin na tayo. Sino? Ang Panginoong Hesus o magpatatak? So, doon pa rin yung pagpipili. I hope na ang pipili natin ay ating Panginoong Hesus. Kasi kung nangyari sa kanila yun, possible na mangyari din sa ating panahon. Kaya hindi tayo pwedeng magdepende sa ating, sabihin natin, yung kainitan natin ngayon. Pero pag nandiyan na yung problema, makaya-kaya natin na. Naway, sa tulong at biyaya ng Panginoon ay makaya natin lahat ito. Sa verses 36, ito naman yung nanalangin si Jesus sa Gethsemane. Inaano lang natin. Ito yung ipinakita ng Panginoon dito kung gaano ka-importante ang panalangin. Dahil sa panalangin ay makikita natin ay doon lamang tayo nagkakaroon ng lakas. Sabi dito sa verse 41, kayo maging handa at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu ay tunay na nagnanais, subalit ang laman ay mahina. The spirit is willing but the flesh is weak. Napaka-importante ito. Kaya kailangan natin ng panalangin. Kasi andito pa rin tayo sa laman. Labanan pa rin dito sa mundong ibabaw na ito. Kaya kailangan natin ang panalangin. Kasi si Jesus Christ nga mismo palagi siyang nanalangin. Palagi siyang nakikipag-communicate sa kanyang Ama. Lahat ng desisyon na ginagawa ng ating Panginoong Hesus ay andoon yung kanyang konsulta sa ating Panginoong Hesus. At ganun din nawa tayo na bawat mga
hakbang natin ay ikonsulta natin sa Panginoon para bawat move natin ay hindi tayo nagkakamali. No? Yun ay napaka-importante sa atin. Sa verse 47, dito tayo ngayong gabi. Sa 47 hanggang 50. 47 hanggang 50, ito na yung actual na pagdakip sa ating Panginoong Yesus. Tingnan natin. Sinong pwede magbasa? 47 hanggang 50. Ako na po, Pastora. Verse Okay. 47 hanggang verse 50. Pinamagatan po sa version ko na pagdakip kay Jesus. Magandang gabi po sa Pastora sa bawat isa sa atin. Verse 47, nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas. Isa sa 12, may kasama siyang maraming tao na may dalang mga tabak at mga pamalo. Galing sila sa mga punong saserdote at sa matatanda ng bayan. Verse 48, bago pa sila dumating doon, ibinigay na ng taksil ang ganitong hudyat. Ang hagkan ko ang share nating pakay. Dakpinin niyo agad. Verse 49, kaya't nilapitan ni Judas si Jesus at binati. Magandang gabi po, guro. Saka hinagkan. Verse 50, sinabi sa kanya ni Jesus, kaibigan, gawin mo na ang sadya mo. At nilapitan siya ng mga tao at dinakip. Amen. Amen. So, thank you, Sister Milagros. Kung titingnan natin, natalakay din natin ito last time, na doon sa sa communion na ginawa ng ating Panginoong Hesus noon ay merong pangyayari doon. Kung titingnan natin dito, na-fulfilled itong pangyayaring ito kay Judas, dahil sumulob na sa kanya yung masamang espiritu, si Satanas. Kung babasahin natin ito sa Book of John chapter 13 verse 27, yun ang pwedeng bumasa. Sa John chapter 13, 27. Ano ang kaibahan nung kay Pedro? Yung kay Pedro, although kumikilos ang kaaway sa kanya, compared kay Judas, ang kay Judas kasi nagsulob mismo sa kanya. So, paano nakakapasok ang masamang espiritu sa isang tao? Is because may strongholds siya eh. Yung strongholds na ito ay nakakalanding ang kaaway. Nakakalanding. Pakibasa nga doon sa John chapter 13, 27. Ako na lang po, Pastora. Meron ba? Sige. Sino yun? Isa. Parang meron eh. Sige po, kayo po, sis. Ako po, Pastora. Naunahan ako ni Sige, Ate Sterling. Mila. Sige. Ayan, praise the Lord. Mapagpalang hapon po sa lahat. Ayan. John 13 verse 27, na matanggap ni Judas ang tinapay, pumasok sa kanya si Satanas. Sinabi ni Jesus kay Judas, gawin mo agad ang dapat mong gawin. Amen. Praise the Lord. Okay. So, anong nangyari, Sister Lynn? Pumasok agad si Satanas sa kanya. John? Yung pinababasa ka sa Lynn ay John 13. Opo, Pastora. John 13:27. Pumasok, pagkatanggap ni Judas ng tinapay, pumasok sa kanya si Satanas. Sinabi ni Jesus kay Judas, gawin mo agad ang dapat mong gawin. Okay. So, alam ng Panginoon yung pangyayaring yon na may pumasok ay espiritu naman yung masamang espiritu, pero pumasok kay Judas para gawin yung mission niya, out of control na si Judas doon. Hindi na siya yung kumikilos doon, yun yung point doon. Hindi na yung person na Judas ang kumikilos doon, kundi si Satanas na mismo dahil sumulob sa kanya. Yun ang kaibahan doon, pwedeng gumagawa. Kaya, tawag doon? Paano nakakagawa ang kaaway sa isang person? Bakit?
because mayroong nakitaan ng bagay sa puso ng isang taong ito kay Judas na kung bakit nakalugar ang kaaway sa kanya. Remember doon sa babaeng nakapag ano tawag doon, na nagbasag ng fragrant oil, no nagbasag ng fragrant oil kay Jesus Christ, at si Judas ang nagsabi doon na una na nagsabi na bakit kailangan basagin yun, sayang. Dapat yun ibinenta sana yun at para ipamimigay sa mga ano, sa mga mahihirap, ano, ang sabi ni Judas. Anong ibig sabihin doon? Hindi niya kilala ang master niya. Sumusunod-sunod lang siya, pero hindi niya kilala itong master na ito na Jesus Christ deserve siya na nagawan ng ganon, ano? Pero si Judas hindi eh. Hindi niya naintindihan yung pinagsasabi niya. So anong ibig sabihin ito? Sa kanyang paglilingkod kay Lord, sa kanyang katututusin, siya ay yung treasurer eh. Siyang tagahawak ng kayamanan. Ingat yaman siya. Na kung bakit nakasulop ang kaaway. Kasi nakatutok lang sila sa pera eh. Ano? Hindi sila nakatutok sa gagawin nila at ministeryo nila, kundi nakatutok sila sa pera. Kaya nga, yun ang nagiging dahilan na nagiging stronghold ng kaaway na nakapasok si Satanas para magawa magawa ang propesya concerning sa pag-betray kay Jesus Christ. Ano? Hindi mo rin alam kung sino yun eh. Ano? It might be from outside. Bakit sa inner? Bakit sa disciples ni Jesus Christ? Kasi doon, yung disciples ni Jesus Christ, at isa din sa malapit siya, kasi siya tagawak ng pera eh. So, yung point na yun is yung pagkilos, ano? Yung pagkilos ni Judas at pagsunod-sunod niya sa ating Panginoon Hesus, hindi sincero. Ano? Hindi sincero at hindi niya kilala mismo ang ating Panginoong Hesus dahil yung kanyang paglilingkod ay nakatuon lamang sa pera. Kaya nga siya yung ginamit ng kaaway na para po fulfill ang prophecy. Okay, para siya ang magamit para i-betray ang ating Panginoong Hesus. Sabi ito, at habang nagsasalita pa siya, ito na yung actual nung nasulupan na siya, o sige, gawin mo na ang narapat. Parang mayroong pang permission galing sa Panginoon. O sige, gawin mo na. Bakit? Alam kasi ng Panginoon na yun na yung timing. Timing na siya ay haharap na sa kanyang kamatayan. Yung sabi ko nga noon, na may timing talaga eh. Hindi pwede mong hindi pwedeng sasabihin na malayo pa yung time para harapin ng Panginoong Hesus ang kamatayan. Kaya nga noon, pag siya nagmi-ministeryo, pag hindi pa niya time, sandali, this is not yet my time. Pupunta muna siya sa Galilee. Nung magmi-ministeryo muna sa Galilee. Pero kung alam na ng Panginoon na yun ay katakdang panahon na kanyang harapin ang kanyang kamatayan, pumunta na siya sa Jerusalem dahil doon ang actual at kaganapan ng kanyang kamatayan. Nagse-celebrate sila ng Pesach, pero hindi actual doon sa pinaka-Pesach mismo. Pero nagse-celebrate na sila. Bakit ito yung panahon na ginanap din, ang panahon ng Pesach? Kasi meron din itong ugnayan, yung nangyari sa kanila Passover doon sa Egypt, ay may Passover yung angel of death, at kapag nakita nila yung blood in their doorpost, when the angel of death will pass, ay dadaan, ay hindi hindi siya magpuposisyon doon sa bahay ng mga Hudyo dahil meron silang dugo doon sa doorpost nila. So meron silang physical na kaligtasan itong mga Hudyo. Tayo naman, sa atin, ang kaugnayan nito kay Jesus Christ, na sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus, tayo
na naniwala sa ating Panginoong Hesus, tumanggap kay Jesus Christ, tayo ay binahiran ng banal na dugo ng Panginoong Hesus Kristo, na kapag ang angel, ang ibig sabihin, ang kamatayan ng spiritual na kamatayan ay dumating sa atin, ay hindi ito makakapagsira sa atin. Bakit? Kasi sa ginawa ng ating Panginoong Hesus, dahil kumilala tayo doon. Yung mga Egyptian sa panahon noon, hindi sila kumilala at wala silang nilagay doon na doorpost na blood, sa doorpost ng blood. So, ang kanilang mga panganay namatay Pero tayo sa ating panahon ngayon, makaka-escape lang tayo sa judgment ng Panginoon sa pamagitan ng blood ng ating Panginoong Jesucristo. Kung kumilala tayo sa ating Panginoong Hesus, doon sa kamatayan ng Panginoong Hesus, ay sigurado tayong ang kaligtasan natin when it comes to our spiritual Kaya yun nga na hindi dapat nating kakalimutan yung finished work of the Lord Jesus Christ on the cross. Kaya nga itong sinasabi dito na yung si Judas, balikan natin dito na si Judas na isa sa 12 ay kasama niya sa napakaraming tao ay may tabak tao na may mga tabak at mga pamalo mula sa mga punong pari at sa matatanda ng bayan. At ang nagkanulo sa kanya ay nagbigay sa kanila ng isang palatandaan na sinasabi, ang hahalikan ko ay isa na mga dakpin ninyo siya. Yun yung pinaka palatandaan. Hindi mo na kailangan sasabihin na ituturo si Jesus kasi hindi. So hindi hahalikan siya. So yung paghalik na yun is a traitor kiss, Traitor na kiss. Kaya nga minsan delikado din even sa ilan na naghahalik yung pala. Kaya mayroong sinasabing halik ng Judas, na yun pala yung traitor na akala mo ang lapit-lapit sa iyo, akala mo ano-ano sa iyo, pinupuri-puri ka, and then at later on yun pala yung tatalikod at din sa iyo. At hindi lang nangyari yun sa kay Jesus, yun din ay nangyari sa ating panahon ngayon, Even may mga ilan na magsasabi, kamot may pastora, nandyan kami, tatalikod lang naman kayo ng lahat, wag lang ako. May mga ganon May mga ganon akong narinig noon, pero sana sila nagtalikod na sila sa akin. Kasi, ibig sabihin, tao pa rin kasi, kaya hindi tayo pwedeng manahan sa ating, hindi tayo pwedeng manahan sa sarili nating kakayanan. Kundi, wag na lang tayong mangako. Sa andoon na magpipray na lang tayo at suporta sa gawain ng Panginoon kaysa yung parang ipagyayabang pa natin okay lang yun pero may ilan kasi na niyayabang lang niyayabang kasi hindi natin pwedeng mapapanghawakan din talaga ang salita natin ng kapwa natin kasi posible may mga ilan nga na sinasabi the best friend is the best enemy sometimes kasi hindi mo rin talaga maasahan yun yung mga salitang yon. Kaya nga, ganon din yung nangyari kay Jesus Christ. Panahon na, na siya ay ipagkakanulo, nagbigay siya ng palatandaan, ito ay ang sa pamagitan ng paghalik, And then verse 49, kaagad siyang lumapit kay Jesus at sinabi, magandang gabi, Rabbi, at kanyang hinagkan siya, Yun yung greetings niya. At siya ay hinagkan at sinabi sa kanya ni Jesus, kaibigan, gawin mo na ang layunin ng pagparito mo. Pagkatapos ay lumapit sila at kaniyang hinawakan si Jesus at siya ay kanilang dinakip. So, si Jesus Christ ay nag-volunteer. Hindi, ibig sabihin, nagkusa. Hindi na siya nagpumalag. Hindi. Kasi kung pumalag si Jesus Christ, pwede naman siyang tumakas na. Pero hinarap na niya. Sige na, gawin mo na ang narapat mo. Ibig sabihin, ang Panginoong Hesus ay volunteer na siya, binigay niya dahil ang mission niya, mayroon siyang mission para sa atin na sangkatauhan. Praise the Lord. 51 to 56. Sino pwede magbasa? 51 to 56.
51 to 56. Sino? Lang Busy mag-volunteer. ata sila, Pastora. Ako na lang po. Verse Okay. 51 to 56. 56. Ayan, habang nandito pa kami. Praise the Lord. Verse 51, nagbunot ng tabak ang isa sa mga kasama ni Jesus. Tinaga niya ang alipin ng pinakapunong saserdote at natigpas ang tainga niyon. Verse 52, sinabi ni Jesus, isalong mo ang iyong tabak. Ang gumamit ng tabak ay sa tabak mamamatay. Verse 53, hindi mo ba alam na makahihingi ako sa aking ama ng higit pa sa 12 batalyon ng mga anghel at padadalhan niya akong agad? Verse 54, ngunit paanong matutupad ang mga kasulatang nagsasabi na ito'y dapat mangyari? Verse 55, at binalingan niya ang mga tao at sinabi, ako ba'y tulisan at naparito kayong may mga tabak at mga pamalo para dakpin ako? Araw-araw ako'y nagtuturo sa templo at hindi ninyo ako dinakip. Verse 56, ngunit nangyaring lahat ito upang matupad ang sinulat ng mga propeta. Tumakas ang mga alagad at iniwan siyang mag-isa. Alleluia. Amen. Amen. So, kagaya dito is, ang isa sa mga kasama ni Jesus ay nag-unat ng kanyang kamay at bumunot ng kanyang tabak. Ano? Walang ibang ito si Pedro, no? Tinaga niya ang alipin at alipin ng pinakapunong pari. Dahil sabi ko nga, ganun ka-agresibo kasi itong si Pedro na ito. Di ba? Una-una, pag siya magsalita, kamat may Lord, iwanan ka man ng lahat, wag, hindi ako. Ganun, ano. Dito naman, andito na, no? So, maraming, tawag doon, maraming kasamahan yung si Judas sa panahon noon, ano. At ang ginawa niya, yung kukunin na nila si Jesus Christ, binuhan niya yung tabak at napiyas niya yung tainga ng ano na ito, no, itong sundalo na ito ng pinakapunong pari. Pero kung titingnan natin ay kinorek siya ng Panginoon ini-instead sana na salamat Pedro ha, pinagtanggol mo ako. Hindi eh. Dahil alam ng Panginoon yung ginawa ni Pedro na yon is out of ano lang, yung out of kapusukan lang ba ng kanyang sarili, pero parang hindi niya alam yung ginagawa niya. Pero alam mo, si Jesus Christ kasi, alam na niya yung sequence ng kanyang, na mangyayari sa kanya ano, o ito na yung detalye na mangyayari sa kanya, nakikinita na niya kung ano mangyayari sa kanya. Kaya nga, si Pedro din, yung ganun, sabi niya Pedro, parang hadlang si Pedro doon sa ginagawa niya. Kasi mag-isa lang ba naman si Pedro na siyang tatanggol? Yung ilan naman parang wait and see lang, ano. Di sana naman yung lahat ng mga disciples pinaikutan nila si Jesus Christ ano para depensahan ano, hindi si Pedro lang tinapyas niya pagtapyas niya pwede namang balikan din si Pedro dahil mga sundalo na yung kasama ano kung ikaw lang naman din sa kalagayan kasama ka doon ano at nagtitipon kaya napaka-importante yung pagkakaisa kasi poprotektahan pwede nilang protektahan si Jesus Christ o depensa ganoon paikutan nila si Jesus Christ. Pero, yun nga, sabi ni Jesus Christ kay Pedro is, sabi niya, ibalik mo ang iyong tabak, sabi niya, sa kanyang lalagyan, sapagkat ang lahat ng humahawak ng tabak ay sa tabak mamamatay. Ano? Kaya, kaya yung ilan na mga ano din, tawag doon, yung iba na kung gagamitin mo ito sa dahas, ano, sa dahas ka din mamamatay no sa panahon kahit nga ngayon ano kapag ikaw ay isang tawag doon mayroong isang hormentado hormentado siya gusto niyang pumatay ganyan sa tabak ganun din ang nangyari sa kanya patay din siya sa tabak is ganun din yung prinsipyo na sinabi ng ating Panginoon. Huwag ka magpadalos-dalos yung mga ginawa. Dahil kung hindi, ganun din yung mangyayari sa iyo.
Ano? Sabi dito, o sa akala mo ba hindi ako maaaring tumawag sa aking ama at padadalhan niya ako ngayon din ng mahigit sa 12 pangkat ng mga anghel. Eh pwede naman talagang mag-command ang Panginoon ng kanyang mga ng kanyang ah, mga anghel para protektahan siya, no? Kung titingnan natin sa book of 2 Kings chapter 19:35, mayroong pangyayari dito na nilusob yung mga Israelita na mga Assyrian. Okay, at doon yung Assyrian na yon ay alam mo, ang ginawa ng Panginoon sa kanila yung angel, itong sa English na, and it came to pass on the certain night that the angel of the Lord went out and killed in the camp of Assyrian 185,000. And when people arose early in the morning, there were the corpses all dead. Ibig sabihin dito, yung sumasalakay sa kanila. Pwedeng i-command ng ang mga angel, just only to protect them. Si Jesus Christ, pwede rin na mag-command siya ng mga angels para to protect him. Pero hindi niya ginawa yun. Bakit? Kasi mayroong layunin siya na dapat niyang kaharapin. Sabi dito, mahigit sa 12 pangkat ng mga anghel, sabi niya. Ngunit kung gayoy, paanong matutupad? Ito yung sabi niya pwede kang i-command, Pedro. Pero, paanong matutupad ang kasulatan na ganito ang kinakailangang mangyari? Ngayon, kung ito ilabanan lang naman, pwede naman Pero paano ito? Ano yung kaligtasan ng buong mundo? Anong kakaharapin ko? Ito nga yung mission ko kung bakit andito ako. Parang ganun yung sinasabi ni Jesus Christ. Hindi ko matupad yung layunin yun kapag hadlangan ko ito, ang lahat ng mga bagay na ito. Pwede naman di ba? Na magsisend siya ng angels o yung mga disciples, yung tinulungan ng Panginoon Jesus. Depensahan si Jesus Christ. Pero ang lahat ng yun, nawala At kasama yon sa katuparan ng prophecy ng salita ng Panginoon na mamamatay na wala man lang tumulong sa kanya. No, sa book of Isaiah chapter 53. Ay hindi man lang siyang umimik. Wala siyang reklamo ng ating Panginoong Hesus. Sabi daw, ngunit kung gayoy, paano matutupad ang mga kasulatan na ganito ang kailangan mangyari? Sa oras na iyon ay sinabi ni Jesus sa mga napakaraming tao, kayo ba'y lumabas na parang laban sa isang tulisan na may tabak at mga kamalo? Para bang sinabi Panginoon, bakit wala man akong kalaban-laban? Bakit parang ang kalaban nyo ay tulisan na kailangan magdala kayo ng ganyan? Sabi ng ating Panginoong Hesus. Sabi dito, tabak at mga pamalo upang dakpin ako. Samantalang araw-araw ay nakaupo ako sa templo na nagtuturo at hindi ninyo ako dinakip. Bakit nga kailangan pa si Judas Bakit kailangan pang si Judas ang nandoon samantalang andoon naman si Jesus Christ na araw-araw ay nagtuturo sa templo. So, ibig sabihin, habang nagtuturo siya, alam naman na nila kung sino si Jesus Christ. Pwede namang at the same time ay andoon. Alam mo kung bakit? Kasi ayaw ng mga taong ito na mapapasama sila sa mga tao, crowd. Because if they will do that, sa panahon na nagtuturo ang Panginoon, nakikita ng mga Pariseo or mga tao na against Jesus Christ, na marami ang nakikinig sa mga talinhaga, mga parabula ng ating Panginoong Yesus. Sigurado is yung mga tao din ang siyang maghahadlang para sa time na yun. Pero gabi nangyari yun At si Judas pa yung ginamit dahil ang ilan nagsasabi na almost pare-pareho lang ang mukha nila sa panahon nun, kaya nga gabi nangyari yon. Nangyari yon at yun nga, si Judas yung ginamit para siya ay
tawag doon, para si Judas at para si Jesus ay edaktin, ano, sa panahon noon. Sabi dito, araw-araw ay nakaupo ako sa templo na nagtuturo at hindi ninyo ako dinakip. Verse 56, subalit nangyari ang lahat ng ito upang, sabi dito, upang matupad ang kasulatan ng mga propeta. Yun yung purpose doon, ano? Pagkatapos ay iniwan siya ng lahat ng mga alagad at sila'y tumakas. Kanya-kanya na sila. Ano yung master na nila? Kinuha. Kami naman ang sunod nito. Pero hindi nila alam, ang target lang talaga dito ay si Jesus Christ sa panahon noon. So makikita natin talaga na sa panahon ng kagipitan, ano, wala man lang nagdepensa sa ating Panginoong Hesus. Kung sa ating panahon din ngayon, minsan may mga pagkakataon din ano na nakakaranas din tayo ng pigati, nakakaranas tayo na tayo ay under persecution din ng mga salita ano, sino yung tumatay, yung inaasahan mo, sometimes hindi naman din yun ang nangyayari. Kasi kung nangyari sa ating Panginoong Hesus yun, pwede din mangyari sa ating Panginoong Hesus, sa atin ngayon. Sa 57, verse hanggang 58, Maganda nga po, Pastora. Ako na lang po, si Pastora. Grace. Okay. Si Jesus sa harap ng kataas-taasang... Hanggang 61 na lang, Ter. sige po. Si Jesus sa harap ng Okay, kataas-taasang... okay lang pa. Ano lang pala ito? Sige. 2 verse muna para sige po, Pastora. 57 to 58. Okay po. Si Jesus sa harap ng kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. 57, dinala si Jesus ng mga dumakip sa kanya sa bahay ni Caiaphas, ang pinakapunong pare. Doon nagkatipon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pinuno ng bayan. 58, sumunod si Pedro, ngunit hindi gaanong lumapit. Pagdating sa tahanan ng pinakapunong pare, pumasok siya sa bakuran at naupo sa patio kasama ng mga bantay. Nais niyang makita kung ano ang mangyayari. Amen. Okay. So, makita natin dito, ano, si Jesus ay dinala ng mga dumakip sa kanya kay Caiaphas na pinakapunong pari, na kung saan ay nagkatipon ang mga eskriba at matatanda. Sino yung pinakapunong pari nila? The high priest. Kasi yung high priest sa panahon noon, sila yung ang panahon kasi noon, panahon noon before sila ay na-conquer ng iba't ibang mga bansa, ano, conquer sila ng Romans, Babylon sa panahon noon. Ang style kasi ng Israel is yung sinasabing theocratic form of government. Kung tayo democratic form of government, sila ay theocratic. Ano ibig sabihin ng theocratic form of government is ang nagro-rule ay ang Diyos. So yung sistema ay Diyos ang nag-ordain ano sa kanila. Siya yung pinakagobyerno. Ano kaya ang ginagamit dito yung mga pari, no? Kaya nga noon dito sa atin sa Pilipinas, no, we are under Spanish noon. 'Di ba karamihan noon sa gobyerno yung mga kasabwatan diyan noon yung mga pari din sa panahon noon, ano. Kasi ganun yung sistema, yung nagro-rule to conquer is religion. Ang ipinasok sa atin ay religion. Sa mga Hudyo naman, sa panahon noon, is more on religion din. Religion na sense na yung mga pinakapunong pari, yun ang nag-i-execute kung ano yung dapat gagawin doon sa isang person. Ano. Kaya yung mga Pharisees, yung lawmaker, ano, sila yung gumagawa.
doon. The same way din naman sa kanila, sa panahon din natin ng Panginoon noon, ano. Kaya nga, makikita dito yung pinakapunong pari na walang iba kundi si Caiaphas, na kung saan ay nagtipon ang mga scribes at matatanda. Ito yung mga scribes, ito yung mga lawmaker na katulad ng mga Pharisees, scribes. Yung matatanda, ito yung mga elders ng church o ng synagogue nila panahon noon. Ngunit sumunod si Pedro sa kanya ng may kalayuan. So, kaya man sanang tulungan at pagtanggol ni Pedro si Jesus Christ. Pero dahil parang wala naman siyang magawa, yung ibang mga disciples naman ay nagtatakbuhan naman na siya na lang mag-isa. Dahil siya yung pinaka-taong talagang agresibo at gustong ilaban si Jesus Christ. Pero paatras ng paatras siya, tinitingnan niya na parang mangyari sa master ko. Parang gano'n ano. Parang wala siyang magawa eh. Nung gustuhin man niya ipagtanggol, wala eh. Marami yung kanyang kalaban at pati siya eh. Madamay siya, no? Dito, and then 59 to 61. Sino? Ituloy ko na lang po, Pastora. Diretsahin mo na. Opo. 59, samantala ang mga punong pare at mga buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo ay naghahanap ng maling paratang laban kay Jesus upang siya'y maipapatay. 60, ngunit wala silang nakita kahit na maraming humarap na sinungaling na saksi laban sa kanya. Sa wakas, may dalawang humarap at sinabi ng taong ito na kaya daw niyang gibain ang templo ng Diyos at muli itong itayo sa loob ng 3 araw. 62. Tumayo ang pinunong pare at sinabi kay Jesus, wala ka bang isasagot sa paratang na ito laban sa iyo? 63. Ngunit hindi umimik si Jesus, kaya't sinabi sa kanya ng pinakapunong pare, inuutos ko sa inyo sa ngalan ng Diyos na buhay, sabihin mo sa amin kung ikaw nga ang Kristo, ang anak ng Diyos. 64. Sumagot si Jesus, kayo na ang nagsabi at sinabi ko sa inyo, di na magtatagal at makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos at dumarating na nasa alapaap. 65. Pagka rinig nito, pinunit ng pinakapunong pare ang kanyang damit at sinabi, nilapastangan niya ang Diyos. Hindi na natin kailangan ng mga saksi. Narinig ninyo ngayon ang kanyang paglalapastangan. 66. Ano ang pasya ninyo? Sumagot sila, dapat siyang mamatay. 67. Dinuraan nila si Jesus sa mukha at pinagsusuntok. Pinagsasampal naman siya ng iba. 68. At kinutya, Hoy Kristo, hulaan mo nga kung sino ang sumampal sa iyo. Amen. Amen. So, kung titingnan natin dito kung titingnan natin doon sa nabasa ni Sister Grace, starts from sa kanag-umpisa 10? 61. Sa 59, no? At ang punong-punong pari at ang buong Sanhedrin ay humanap ng bulaang saksi laban kay Jesus upang kanilang maipapatay siya. Kung tutuusin natin, sa panahon noon, bawal na bawal sa kanila yung mga bulaang saksi. Dahil delikado yun sa kanila kasi pwedeng mapatawan din yung bulaang saksi. Para saan? Para sa magsasaksi laban sa isang person, mayroong pataw din na nakaparusahan dun sa taong yon. Pero sabi dito, sila ay humanap ng bulaan. Bakit? Kasi alam naman kasi nila na wala naman talagang sala ang ating Panginoong Jesus. Gusto nilang i-twist
I-twist nila yung katotohanan against Jesus Christ. Ano? Sabi nga dito, laban kay Jesus upang kanilang maipapatay ito kasi hindi sila pwedeng basta-basta ipapatay si Jesus Christ without any reason. Walang dahilan. Ano? Verse 60, ngunit wala silang natagpuan, ayaw ng ilan na sila ay magiging saksi laban kay Jesus. Ano? Bagaman maraming humarap na mga bulaang saksi. Ano? Maraming humarap na mga bulaang saksi. Pagkatapos ay may dalawang dumating. Ano? May dalawang dumating. At sinabi ng taong ito, kaya kong gibain ang templo ng Diyos at muling itayo sa loob ng 3 araw. Itong word na ito. Totoo naman talaga na itong salitang ito ay naibigkas ng ating Panginoong Hesus. Ano? Pero hindi nila alam kung anong ibig sabihin ng sinabi ni Jesus. Ano? Yung salita ni Jesus, yun din ang ginawa nila na panlaban kay Jesus. Anong ibig sabihin dito nito? Ang templong ito na itatayo, isipin ng ilan, ano? Sabi dito, tumindig ang pinakapunong pari at sinabi, wala ka bang isasagot? Ano itong ibinibintang ng mga ito laban sa iyo? Ngunit hindi umimik ang ating Panginoong Hesus. Siyempre kung isipin mo naman, ilang taon namin itinayo ang templong ito at ikaw, itatayo mo ng 3 araw lang? Ano? Sabi dito, sinabi ng taong ito, kaya kong gibain ang templo ng Diyos at muli kong ito tayo 3 araw. Sabi ng Panginoong Hesus, igigibain tapos itatayo. Hindi niya alam. It pertains about himself, kay Jesus Christ mismo. Na yung 3 araw na yon ay mamamatay ang ating Panginoong Hesus. At sa ika-3 araw ay mabubuhay namang muli. Pertains about physical niya noon. Yun ang kamatayan because our body is the temple of God, right? Sabi sa Biblia, ang ating katawan ay templo ito ng ating Diyos. So yun ang pinipertain ng ating Panginoong Hesus dito, yung templo na yon na walang iba, kundi ang katawan ng ating Panginoong Hesus. At after 3 days, ayun yung pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. At yun ang sinasabi ditong 3 araw ay itatayo ang templo. No? And then, tumindig ang pinakapunong pari at sinabi sa kanya, wala ka bang isasagot sa mga binibintang ng mga ito laban sa iyo? Sa verse 63, ngunit hindi umimik si Jesus at sinabi ng pinakapunong pari sa kanya, pinanunumpa kita sa harapan ng Diyos na buhay. Sabihin mo sa amin kung ikaw nga ba talaga si Kristo, ang anak ng Diyos. Ano? Kasi nga, ito yung mga idinideklara ng ating Panginoong Hesus. No? Sinabi ni Jesus sa kanya, ikaw ang nagsabi. Ano? Hindi niya sinasabing, oo. Ay, yung sinabi niya, ikaw ang nagsabi niyan. Sabing gano'n, ano? Magandang sagot ni Jesus Christ. Ano? Ngunit sinasabi ko sa inyo, sabi dito, mula ngayon ay inyong makikita ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng kapangyarihan at dumarating na nasa gitna ng ulap ng langit. So ito yung okay, kung gagawin niyo man yan, parang ganito yung for sure, ano? Gagawin niyo man, darating ang panahon na makikita niyo sa alapaap na bababa ang anak ng Diyos. Ano? Sa langit, sa ulap na dumarating, na nasa ulap, ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng kapangyarihan at dumarating na nasa ulap ng langit. Then verse 65, nang magkagayoy, pinunit ng pinakapunong pari ang kanyang mga damit at sinabi, nagsalita siya ng kalapastangan para hindi niya matanggap yung pinagsasabi ng ating Panginoong Hesus kasi hindi niya maunawaan yun eh. Hindi niya mag-grab. Saan ba pinagsasabi nito? Ano? Although naniniwala din sila sa resurrection sa panahon noon at alam nilang mayroong darating silang Messiah, pero hindi sila makapaniwala na si Jesus na yun. Ano? Kasi hindi yung expectation nila sa ganun sa ating Panginoong Hesus. Kasi yung expectation nila na si Jesus Christ, kung siya man yung pinaka-Messiah nila, makikipaglaban doon sa mga kalaban, yung mga enemies niya
kapaligiran ng mga bansa na yon, makikipagdigma ang ating Panginoong Hesus doon. Kaya ngayon doon sa ano tawag doon sa araw ng palaspas, 'di ba? Naghiyawan ng mga tao, 'di ba? At sumisigaw sila kasi iniisip nila na yun na yung Messiah nila na upo na doon sa Jerusalem para magiging hari na katulad ni David, no? Kaso hindi ganun ang nangyari. Pagdating pa ni Jesus Christ doon, yung templo inano niya, no? Yung mga merchant doon, yung mga negosyante, pinagtataboy niya lahat ng mga tawag doon, yung mga kanilang pinagtitinda doon sa labas ng templo. Kaya nagalit ang Panginoong Hesus sa panahon noon. Kasi ginawa nilang lungga ng mga magnanakaw itong lugar na ito, ano, na bakay ng aking ama. Yun eh. Kaya mga tao nagulat sa kanya, hindi naman ganun yung expectation namin. Kasi ang purpose ni Jesus Christ, hindi physical reign eh. Ang unang pagpunta ng Panginoong Yesus ay yung para magkaroon ng kaligtasan ng mga tao. Target niya yung kaluluwa ng mga tao. Yes, mayroon kang alam mo nga ngayong batas, pero wala namang pagbabago sa buhay ng isang tao. 'Di ba? Yung batas, kahit ano pang gagawin ng Diyos sa kanila sa pagbibigay ng batas, pero kailanman hindi nila nasusunod ang batas. Na even they are the lawmaker, but still sila din ang nagiging lawbreaker. Kaya nga nakita ng Diyos ang pangangailangan ng tao. Ang pangangailangan ng tao ay kaligtasan talaga para ang tao ay mabago. Hindi sa pamagitan ng pamamaraan ng tao ay magsakripisyo ng mga hayop para lang pantubos sa kanila, pero paulit-ulit pa rin silang walang pagbabagong ginagawa. Kaya nga ang ginawa na ng Panginoong Hesus ay bumaba na siya. Pero sa pagkarinig nito, hindi maunawa nito ng pinakapunong pari. Si Caiaphas, kaya nga pinunit niya yung kanyang damit. Sabi niya, kalapastangan ito. Bakit kailangan pa natin ng saksi? Narito, narinig na ninyo. Hindi na natin kailangan ng saksi. Kung dito mismo galing sa bibig niya, pwede na natin siyang sampahan. Ano sa palagay ninyo? Tanong din naman niya. Sinagot sila at sinabi, karapat-dapat siya sa kamatayan. And then verse 67, pagkatapos ng kanilang niluraan siya sa kanyang muka at siya ay kanilang pinagsusuntok at sinampal siya ng iba. Na nagsasabi, ipahayag mo sa amin, ikaw na Kristo, sino ang sumuntok sa iyo? Ang dami ng sumuntok, tinadyakan siya. O sige, sino ang sumuntok? Parang pinaglaruan nila si Jesus Christ sa panahon nun. Tingnan mo, ganito nagsakripisyo ang ating Panginoong Hesus sa panahon noon. Kung gaano niya itinaya ang kanyang buhay, alang-alang. Hindi ganon kasimple. Ano yung ginawa ng ating Panginoong Hesus? And sometimes, ay tinitake natin as light. Wala lang. Sige lang. Parang ganun lang pero grabe yung ginawa sa kanya ng mga tao sa panahon noon. Kaya nga, na dapat namnamin natin yung ginawa ng ating Panginoong Hesus doon sa cross ng Kalbaryo. And then, dito sa 69. Ako ba, Pastora? Sige, Sister Girly. 69 hanggang 75. Iyan na natin. Okay. Ikinaila ni Pedro si Jesus. Verse 69. Samantala, si Pedro ay nakaupo noon sa patio. Nilapitan siya ng isang utusang babae at sinabi sa kanya, kasamahan ka rin ba ni Jesus na taga Galilea, hindi ba? Verse 70. Ngunit, nagkaila si Pedro sa harap ng lahat. Wala akong nalalaman sa sinasabi mo, sagot niya. Verse 71. Pumunta siya sa may pintuan at nakita niya ang isa pang utusang babae. Sinabi nito sa mga naroon, ang taong ito ay kasamahan ni Jesus na taga Nazaret.
Verse 72, muling nagkaila si Pedro, isinusumpa ko, hindi ko kilala ang taong iyon. Verse 73, makalipas ng ilang sandali, lumapit kay Pedro ang mga naroon. Sabi nila, isa ka sa mga tauhan niya. Nahahalata ka sa punto ng iyong pagsasalita. Verse 74, sumagot si Pedro, parusahan nawa ako ng Diyos kung nagsisinungaling ako. Hindi ko kilala ang taong iyon. Yan. Pagkasabi nito, tumilaok ang manok. Naalala ni Pedro ang sinabi ni Jesus, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila. Lumabas siya at tumangis ng buong kapaitan. Amen. Amen. So, makita natin dito sa pangyayaring ito na ito ay nasabi na ng ating Panginoon. That's been prophesied already ng ating Panginoong Hesus. Yung mangyayari, yung panahon na ipaglalaban, lahat man ay iiwanan ka, pero ako hindi kita iwanan. At sinabi pa, get thee behind Satan, sinabi pa nga kay Pedro, na hindi pa aabot ng 3 beses ay magtatalaok ng manok. So ito na yung katuparan do sa sinabi ng ating Panginoong Hesus. Kaya kung titingnan natin ang kabuuan nitong verse 69 to 75, na sa atin din makikita natin dito na si Pedro ay yung dito sa pinakadulo, no, 'di ba, yung una muna si Pedro dito sa bakuran. Tumitingin si Pedro yung iba, sabi ko nga, yung iba nagsitaguan na dahil natatakot. Pero si Pedro tumitingin-tingin siya kung ano mangyayari sa kanyang master. Kasi andun din naman talaga yung pagmamalasakit niya kay Jesus Christ. Kaso hopeless siya, wala siyang magagawa. Kaya titingnan natin dito subalit ipinagkaila niya ito sa harap nilang lahat na sinasabi, hindi ko alam ang sinasabi mo. At paglabas niya sa tarangkahan, ay nakita siya ng isa pang alipin at sinabi nagkaroon, ang taong ito ay kasama rin ni Jesus na taga Nazaret. Sabi niya, ang taong ito ay kasama ni Jesus na taga Nazaret. Pero ano sinabi? At muling pinagkaila niya ito ng panunumpa. Sabi, oy, hindi sumpa pa. May panunumpa pa Hindi ko kilala ang taong iyon. Pagkalipas ng ilang sandali, ay sabi dito, lumapit ang mga nakatayo roon at sinabi nila sa Pedro, talagang ikaw na isa rin sa kanila sapagkat nahalata sa iyong mga pananalita. Siguro habang nagsasalita sila, medyo may kaunting depensa din ng ating Panginoong Hesus. Siguro sinisiraan siya doon. Pero nagdedepensa ang ating si Pedro sa panahon noon. Sabi, ikaw siguro kasama doon, Kasi nahalata yun sa kanyang pananalita. Pero naman siya, pagkatapos ay nagsimula siyang magsalita ng masama at panumpa. Masama at panumpa. Hindi Hindi ko kilala ang taong yan. Pangatlo ito, at tumilaok ngayon yung manok. And then 75, verse 75, at naalala ni Pedro ang salitang sinabi ni Jesus bago tumilaok ang manok, ay 3 ulit mo akong ikakaila, at siya ay lumabas at mapait na tumangis. Ito yung word dito na tumangis. Pait na tumangis. Yung weep bitterly, sinasabi dito. Alam mo, may kalagayan na dalawang bagay ang mangyayari sa kahit sa atin, mga followers of Jesus Christ. Yung sinasabing apostasy. At yung isa naman ay backsliding. Yung word na ito? Ano yung word na apostasy? Ang apostasy is giving up the truth. Yung ginigap up mo yung katotohanan, na katulad ni Judas. Bakit? Binaliwala lang nila ang katotohanan dahil sa kanyang kay Jesus Christ,
binayaran kasi ng pera, no? Sa panahon noon. Although sabi ko nga, nung huli, di ba, parang nagsisi siya, tinan mo, nagkaroon siya ng parang nagsisi siya na ang master niya ay kanyang pinagbili. Kaya nga tinapon na lang yung pera din ano ni Judas. Pero ang problema doon kasi kay Judas is yung katotohanan na kanyang ginawa, ano, ay yung salita ng Panginoon na hindi niya na pinanghawakan kasi sarili mismo niya pinatay niya. Hindi niya kaya. Ibig sabihin doon, kung kahit siguro kung ano nangyari sa kanya is ando yung totoong repentance talaga at pagsisisi niya sa Panginoon, naniniwala ko because God knows every heart of every person. Yung sinasabi eh. Yung word na apostasy sa ating kapanahon na ngayon, parang sinabi mo bagang lahat ng sinabi mo ay kalokohan. Ano, lahat ng iyong nabasa, lahat ng iyong nilakaran, o tumanggap pa sa Panginoon. Hindi, kalokohan lang yung aking ginawa noon. Ano yung sinasabing apostasy kasi. And it's very hard for them na magbalik sa Panginoon, yung word na apostasy. Ang backsliding naman is a decline from spiritual experience. Ito ay pababa yung spiritual na kalagayan sa mga pagsubok, hindi nila nakayanan ang mga pagsubok sa buhay. Kaya unti-unti silang nanlamig sa kanilang panampalataya. Nagwi-withdraw sila sa manampalataya, ano. Pero andun pa rin yung kanilang, andun pa rin yung sasabing kaisipan nila tungkol sa ating Panginoong Yesus. Hindi nila automatic na tinalikuran ang salita ng Panginoon. Yun yung backsliding because siguro may mga pagkakataon kasi na hindi lang nakayanan yung problema. Kaya unti-unti silang lumayo sa Panginoon. Yun yung sinasabing backsliding na sinasabi. Experience once, yung dati-dati experience nilang joy, ngayon ay wala na silang joy. Ano, sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Dito makikita natin si Pedro ay siya ay nadulas. Pero hindi siya totally bumagsak. Because andoon yung kanyang bitter weeping. Yung sinasabing bitter weeping, sabi dito, lumabas siyang may mapait na pagnanangis pa. Andun yung pagsisisi niyang sobra siyang na-desperate. Sorry, parang gano'n ano. Talagang mapait. Hindi lang yung sorry sa bibig, kundi galing sa puso niya talagang humingi siya ng sorry sa ating Panginoong Hesus, ano? And bitterly weep. At yun yung kalagayan na ni Pedro. Ito yung time na nasa backsliding siya, pero ando naman yung paghingi niya ng sorry sa Panginoon. Kaya pinananumbalik din siya ng Panginoon nung panahon na after resurrection ay binalik din siya ng Panginoon. Ano? Yun ang kaibahan doon. Ang mahirap doon kasi yung tumalikod talaga ng totally sa pagiging Kristiyano. Dalawang bagay, kapag nakakaramdam na tayo ng panlulupaypay at ayaw na natin manalangin, ayaw na natin magpapasa ng Biblia, ayaw na tayo makipag-fellowship, ayaw na natin mag-share. Alam mo, pag nararamdaman na natin yun, balik agad tayo kay Lord. Pag nakakaramdam na tayo ng ganon is, humingi na tayo ng sorry kay Lord at manumbalik tayo sa Panginoon. Kasi wag nating hayaan na magiging matigas yung puso natin, na ang kaaway na makalugar sa atin at patitigasin ang puso natin kaisipan. At it's very hard, impossible na yung taong yun makabalik sa Panginoon. At yung salita na yun ay yung word na apostasy. Yung apostate mind na, yung manhid na ba? Manhid na sa kanyang pananampalataya, wala nang epekto sa kanyang puso. Wala nang, yung salita ng Diyos, wala nang rema. At unti-unti na silang tumatalikod sa Panginoon. At yun ang delikado sa isang Kristiyano. Kaya nga, araw-araw, kailangan natin ang awat biyaya ng Panginoon sa buhay natin. Manalangin tayo. Tulungan natin ang habag ng Panginoon na palaging magsusustain sa atin. Huwag tayong magdepende sa ating sariling kakayanan.
Huwag tayo magdepende dahil malakas tayo ngayon. Kaya nating ilaban. Huwag tayo magdepende sa sarili dahil katulad ni Pedro na grabe yung kanyang pagdepensa kay Lord. Pero sa mga pagkakataong pagsubok, hindi na niya kayang depensa ng Panginoon. Unti-unti na siya nag-question. Ganun din sa atin. Unti-unti na tayo mag-question. Lord, bakit Lord? Bakit dito? Naglilingkod naman ako, Lord. Bakit ganyan? Nawa bigyan tayo ng Panginoon ng puso ng mababa, humble heart na marunong pa rin tayo mag-accept ng ating mga pagkakamali. Para yun ang magiging way na i-restore muli ng Panginoon ang ating pananampalataya sa Kanya. Yun ang dalawang bagay, ang kaibahan ni King Saul at King David. Nagkamali din naman si David, pero ang pagandahan kay David is marunong siyang bumaba ng kanyang sarili, marunong siyang mag-acknowledge ng kanyang pagkakamali. Baka importante yun. Marunong tayo mag-accept ng pagkakamali natin, balik tayo kay Lord, mag-repent tayo sa Panginoon. Kaya nga sabi ni David, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Lord, linisin mo ako. Palitan mo ang aking puso, Panginoon, na madumi. Na napalitan mo ako ng puso mo, Panginoon, na muling titibok ang puso ko para sa iyo. Yun ang kaibahan niya. Nagkamali din naman siya, Siya pa nga mastermind na napatay si Uriah, asawa ni Bathsheba, dahil interested siya doon sa babae. Nabuntisan niya yung may asawa ni Uriah. Pero noong dinil siya ng isang propeta ni Nathan, marunong siyang humingi ng sorry. Sinasabing true repentance na sinasabi. Yung sinasabing godly sorrow. Pero yung isa na si King Saul, wala siyang godly sorrow. Nung kinorek siya ng propeta Samuel, si King Saul, ang sabi pa niya is, pumunta tayo sa Mount Carmel, magtatayo tayo ng tori ko doon. Yun yung attitude, mayabang siya, hindi siya marunong magpakumbaba ng kanyang sarili. Minsan, sa pagiging Kristiyano mo, malalaman mo, nagkamali na nga, mayabang pa. Instead sana na mahingi ng sorry sa Panginoon. At yun ang nakakatakot, yung hindi na marunong mag-sorry. Kahit nagkakamali pa, ay hindi na marunong mag-sorry. Gina-justified sometimes yung pagkakamali. And mahirap pa na nagpo-form pa ng rebellion. At hindi pa gina-justify, which is nagkakamali na nga, hindi pa marunong mag-sorry. At yun yung nakala mo, malakas ka pa. At the end, di mo na mamalayan na kapag dumaan ka sa pagsubok, baka unti-unti ka ng lalaglag. Unti-unti na that person is lalaglag. In Jesus' name, wala sa atin yun. Unti-unti nang lalaglag sa kanilang pananampalataya sa Panginoon hanggang, kasi may pagdadaanan pa eh. Ang journey natin sa buhay na ito hindi pa tapos eh. Kung saan screening. Sabi sa Biblia natin natalakay last time, even the elect will be deceived in the last days. Madideceive. Kasi may mga mapaglinlang na mga espiritu na kumikilo sa ating panahon ngayon. Kaya nga, napaka-importante yung binigay ito na istorya sa atin para magkakaroon tayo ng lesson. Na huwag natin susundan ang lesson na ito. Na huwag tayo magpapadalos-dalos sa desisyon. Isik natin yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Naniwala ako ng Panginoon ang siyang mag-guide sa atin. At every time na tayo nagkakamali, Lord, sorry. Kung alam natin na yun ang mag-lead sa atin, na mapalayo tayo kay Lord, umiwas na lang tayo. Umiwas tayo. Kasi mas mahirap kasi yung makasama-sama at mapadamay-damay. Ay si Satanas pa naman, si Lucifer pa naman, sana siya yung nagkamali, pero sa Book of Revelation, yung buntot niya, 1/3 of angels, sinama niya, bagsak, kasama sa rebellion.
Ano? Yung pagkakamali niya. At yun ang napaka-ano kay Lucifer. Na-condemn siya. Wala na siya kapatawaran. Ano? At nandamay pa din siya ng tao din. Na yung repentance, yung napaka-importante kasi yung humility, humbleness. At yun ang mayroon si Pedro. Because right after that ay naalaala niya yung word of God. Yung word ni Jesus Christ. No? Na hindi pa lang you will deny me, and then magtatalaok ang manok. At nagtalaok ang manok, doon niya nalaala. Sa ating buhay, may isa nating kapatiran na nag-testimony siya, yung naalaala niya yung Bible study na katulad nito, na sinabi niya, naalala ko yung ating napapag-aralan sa Bible study. Anytime man tayo napapalo sa buhay, nagkakamali tayo, balikan natin yung salita ng Panginoon. Lord, ito, sorry, Panginoon. Manabalik ang pulis lang naman eh. Pagbababa, ibig sabihin, mahal tayo ng Panginoon. Minsan, inaalaw ng ang Panginoon ang mga bagay sa buhay natin para tayo ay manumbalik sa Panginoon. At maganda yun na makarealize tayo. Ang mahirap, yung hindi nila na-realize hanggang nawala na sila tuluyan sa Panginoon. Yun ang napakadelikado. Because ito na yung word na apostasy. At napasok na sila sa mali-mali mga doktrina hanggang sila napadpad na. Kaya nga, sabi ko nga, bakit nilagay ito sa Biblia? Because it is a lesson for us. Na kung nangyari noon, possible din na mangyayari sa ating panahon ngayon. Kaya magiging alerto tayo, magiging wise tayo sa every decision that we are going to make para tayo hindi malinlang ng kaaway, hindi makapasok si Satanas sa atin para ma-fulfill lamang yung katuparan ng Biblia. Kasi meron talagang katuparan kasi may mga prophecy na eh. Even in the last days concerning that, sa pag-rebellion, sa betrayal, nasa Book of 2 Corinthians chapter 3, nabasa natin, di ba, one time, na hindi tayo doon. Kung si Judas, may prophecy siya sa Old Testament na mayroong magkakanulo din sa kanya, kay Jesus Christ, at natupad yun kay Judas. Kung saan ba yun, sino yung babagsakan nun? Wala tayo. Kaya nga ang puso dapat ang i-correct natin palagi. Ang puso ay palaging maging mababa sa Panginoon para yung katuparan sa mga hula hindi babagsak sa atin. Tayo po ay manalangin. And then before a reflection, welcome. Lord, marami po salamat sa gabing ito. Sa iyong kabutihan sa amin. Salamat, Panginoon, sa kapayagan ng iyong mga salita. Lord, salamat dahil kinokorek mo kami, tinuturuan mo kami, Panginoon, sa iyong mga salita. Naway, tumimo sa puso at kaisipan po namin ito ngayong gabi. Lord, na hindi ito nakawin every time na may mga pangyayari sa buhay po namin, na mananatili kami nakatayo. Hallelujah. Huwag niyo hayaan, Panginoon, ang kaaway ang siyang magre-reign sa buhay po namin, na matupad ang makatuparang sa uling mga panahon, Lord, na ito'y hindi kami yon, kundi bakuran mo kami at isa kami sa pinili mo, Panginoon. Isa kami sa ipinalangin mo noon, na sinabi mo, Ama, ingatan mo sila na ibinigay mo sa akin. Lord, kami, Panginoon, ang ibinigay ng Ama para sa iyo. Ingatan mo kami. Hallelujah. In Jesus' name. By your blood, Lord Jesus Christ. Naingatan mo kami, body, soul, and spirit, and our time today. Na napaka-wicked, Panginoon, ang panahon namin ngayon, na hindi kami maapektuhan sa lahat ng bagay na dumarating sa mundong ibabaw na ito. Kundi, Panginoon, hallelujah, na makita agad namin kung kami nagkakamali, Panginoon, at manumbalik agad kami. Hallelujah. Salamat, Lord, sa iyong mga salita. Pagpalain mo yung mga salita sa bawat puso ng iyong mga anak ngayong gabi. Lord, pagpalain mo ang buhay, Lord, ni Sister Merly, Sister Malu, Sister Milagros, Sister Glenn, Sister Christine,
Sister Emmy, Sister Finita, Sister Glyce, Sister Milagros, Sister Malu, Sister Rachel, Sister Berly, Sister Ruby, Sister Grace, Sister Claire, Sister Remy, Sister Rita, Sister Gemma, Sister Darilyn, Sister Christine, Sister Marilo, Sister Carissa, Hallelujah. Sister Weng, Sister May, Sister Lynn, Sister Merlin, Lord. Salamat, Panginoon, sa bawat buhay na nandito, kahit yung hindi pa nakapasok, Panginoon. Ingatan mo sila. Lord, hallelujah, pag-iingatan mo kami, hindi lamang sa material na bagay kami pagpapalain, kundi sa spiritual na bagay kami pagpapalain mo. Hallelujah. Salamat, O God, sa gabing ito. Ano ang pangailangan, ito man ay may spiritual, physical, financial. Ikaw po, Panginoon, ang katugunan po ng bawat isa po sa amin. Hallelujah. At ang lahat ng papuri at pagpapasalamat sa iyo namin ni Alay ngayong gabi sa pangalan ni Jesus. Amen.